Genesis chapter 41. Inexplain ni Joseph ang panaginip ng hari. After 2 years, nanaginip ang hari ng Egypt. Nakatayo daw siya sa tabi ng Nile River. Tapos, biglang may 7 magaganda at matatabang baka na umahon sa ilog at kumain ng damo. After nun, may 7 pangit at payat na baka naman na umahon din sa ilog. Lumapit sila at tumayo sa tabi ng ibang baka. Kinain ng mga payat na baka yung matatabang baka. Tapos, nagising ang hari. Nakatulog ulit ang hari at nanaginip ulit siya. May 7 uhay daw ng grain na tumubo at unti-unting lumago. Malaki at mataba ang mga yun. After nun, may tumubo pang 7 uhay ng grain, pero payat at lanta ang mga yun dahil sa init ng hangin sa desert. Tapos, kinain ng mga payat na grain yung matataba. Nagising ang hari at narealize niyang panaginip lang pala yun. Kinabukasan, hindi siya mapakali. Kaya pinatawag niya ang lahat ng mga magician at wise men sa Egypt. Kinwento niya yung mga naging panaginip niya. Pero walang makapag-explain ito sa kanya. Tapos, sinabi nung taga-serve ng wine sa hari. May kasalanan po ako. Ngayon ko lang naalala. Dati po, nagalit kayo sa amin ng head ng mga panadero at pinakulong niyo kami sa bahay ng kapitan ng mga guard. Isang gabi, pareho po kaming nanaginip. Tapos, may kanya-kanyang meaning yung panaginip namin. May kasama po kami dong binatang Hebrew, yung alipin ng kapitan ng mga guard. Kinuwento namin sa kanya yung panaginip namin tapos in-explain niya sa amin yung meaning nun. Nangyari pong lahat yung mga sinabi niya sa amin. Nabalik nga ako sa posisyon at binitay nga ang panadero. Pinatawag agad ng hari si Joseph. Nilabas siya sa kulungan, tapos nag-ahit siya. Nagbihis ng bagong damit at humarap agad sa hari. Sabi ng hari sa kanya, Nanaginip ako, pero wala ni isang makapag-explain nun sa akin. May nagsabi sa akin na kaya mong mag-explain ng panaginip. Hindi po ako, sabi ni Joseph. Ang Diyos ang magbibigay ng magandang paliwanag sa panaginip niyo. Kinuwento ng hari ang panaginip niya. Nakatayo daw ako sa may Nile River. Tapos may 7 magaganda at matatabang baka na umahon sa ilog at kumain ng damo. After nun, may umahon din na 7 pangit at payat na baka. First time kong makakita ng ganun kapayat na baka sa Egypt. Tapos, kinain ng mga payat na baka yung mga matatabang baka. Pero after nila kainin yun, parang walang nagbago sa kanila. Ang payat pa rin nila. Tapos, nagising na ako. Nanaginip ulit ako. May nakita akong 7 uhay ng grain na malaki at mataba. Tumubo yon at unti-unting lumago. May 7 uhay din ng grain na tumubo. Payat at lanta naman ang mga yon dahil sa init ng hangin sa desert. Kinain ng mga payat na uhay yung matataba. Kinwento ko ito sa mga magician pero walang makapag-explain nito sa akin. Sinabi ni Joseph sa hari, pareho lang po yung meaning ng dalawa niyong panaginip. Pinapakita sa inyo ng Diyos kung ano ang gagawin niya. Yung meaning po ng 7 matabang baka ay 7 taon at 7 taon din ang meaning ng 7 uhay na may madaming grain. Parehas lang po ang meaning nila. Yung 7 payat na baka at 7 payat na uhay ay 7 years ng taggutom. Sabi ko nga po sa inyo, pinapaalam sa inyo ng Diyos kung ano ang gagawin niya. Sa loob ng 7 years, magiging masagana ang buong Egypt. Pagkatapos nun, 7 taon na taggutom naman. Makakalimutan ng lahat ang masaganang taon ng Egypt kasi masasalanta sila ng taggutom. Hindi na nila maaalala ang masaganang taon dahil sa sobrang tindi ng taggutom na kasunod nun. Mahal na hari, 2 beses niyo yung napanaginipan. Ibig sabihin, tinakda na yan ng Diyos at malapit na mangyari. Kaya ngayon, pumili kayo ng 3 matalino at may kakayahang mamahala sa buong Egypt. Tapos, mag-assign kayo ng mga magsusupervise sa lupain para ipunin ng 20% ng mga ani sa loob ng 7 taong sagana ang harvest. Ipakolekta nyo sa kanila ang lahat ng pagkain sa time na yon. Tapos, ipaimbak nyo ang mga yon sa mga bodega ng mga city at pabantayang mabuti. Yung mga naipong pagkain,
ay gagamiting supply sa paparating na 7 years na taggutom sa Egypt para hindi mamatay sa taggutom ang mga tao. Ginawang governor si Joseph sa Egypt. Nagustuhan ng hari at ng mga officials niya yung plano ni Joseph. Sinabi ng hari sa kanila, May iba pa bang pwedeng mamuno dito bukod kay Joseph? Nasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Sinabi ng hari kay Joseph, Pinakita sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Kaya alam kong walang mas matalino at marunong pa kaysa sa iyo. Ikaw ang gagawin kong in charge sa buong bansa. Susundin ng lahat ang mga utos mo. Ako lang ang mas mataas kaysa sa iyo. Kasi siyempre, hari ako. Ina-appoint kita ngayon bilang governor ng buong Egypt. Inalis ng hari ang singsing niya na may seal at sinuot ito kay Joseph. Binihisan din siya ng mamahaling damit at sinuotan ng gold na kwintas. Binigay din kay Joseph yung pangalawang sasakyan ng hari. Tapos, pagdadaan siya, meron siyang tagasigaw ng magbigay galang sa lahat. Kinuha ng governor si Joseph sa Egypt. Sinabi pa ng hari kay Joseph, Ako ang hari. Pero walang kahit sino dito sa Egypt ang pwedeng gumawa ng kahit ano nang hindi mo pinapayagan. Binigyan niya si Joseph ng bagong pangalan, Zapenat Panea. Pinakasal sa kanya si Asenat, anak ni Potipera, yung priest sa city ng Heliopolis. Namuno nga si Joseph sa buong Egypt. Nag-start si Joseph mag-serve sa hari nung 30 years old na siya. Tapos, umalis siya sa palasyo at pumunta sa iba't ibang lugar sa Egypt. 7 years naging sagana ang harvest sa buong Egypt. Inipon ni Joseph ang lahat ng na-harvest na pagkain sa mga city. Tinago niya sa bawat city yung mga ani na galing sa mga bukid sa paligid noon. Sobrang dami ng mga na-harvest na pagkain, parang buhangin sa dagat. Sa sobrang dami, hindi niya na nirecord ang mga yun. Bago dumating ang panahon ng taggutom, nagkaroon ng 2 anak si Joseph kay Asenat. Manaset ang pinangalan niya sa una niyang anak. Kasi sabi niya, pinalimot na sa akin ng Diyos ang lahat ng paghihirap ko at ng pamilya ng tatay ko. Ephraim naman ang pinangalan niya sa pangalawa. Kasi sabi niya, binigyan ako ng Diyos ng mga anak dun sa lugar kung saan ako naghirap. Natapos ang 7 years, nasagana ang harvest sa Egypt. Nagsimula ang 7 taong taggutom, gaya ng sinabi ni Joseph. Walang pagkain ang ibang mga bansa, pero may pagkain sa buong Egypt. Nung nagugutom na ang mga Egyptians, humingi sila ng pagkain sa hari. Sinabi ng hari sa lahat ng Egyptians, Pumunta kayo kay Joseph. Gawin niyo kung anong sabihin niya. Lalong lumala ang taggutom sa buong Egypt. Kaya binuksan ni Joseph ang lahat ng mga bodega at binentahan niya ng pagkain ng mga Egyptians. Lumala ang taggutom sa lahat ng mga bansa. Kaya nagpuntahan sila sa Egypt para bumili ng pagkain kay Joseph.